Sa nakakahikayat na video na ito, tutuklasin namin ang isang natatanging ritual na inspirasyon ng Zen Buddhism na maaaring baguhin ang iyong pananaw sa kasaganaan at kayamanan. Susuriin namin ang kasanayan ng paglalagay ng isang espesyal na bagay sa ilalim ng iyong kama upang makaakit ng kasaganaan. Ang kapangyarihan ng intensyon at simbolismo. Sa maraming kultura at espiritual na kasanayan, ang paglalagay ng mga partikular na bagay sa mga estratehikong lokasyon sa loob ng tahanan ay ginamit bilang isang paraan upang makaakit ng mga positibong enerhiya, proteksyon at kasaganaan. Sa konteksto ng Zen Buddhism, ang pagsasanay ay hindi gaanong nakatuon sa pamahiin at higit pa sa intensyon at simbolismo ng kilos. Ang magic object, isang Buddha statue. Para sa layuning ito, inirekomenda namin ang paglalagay ng maliit na estatwa ng Buddha na gawa sa kahoy sa ilalim ng iyong kama. Maingat na inukit mula sa kahoy, mas mabuti mula sa isang punong may espiritual na kahalagahan tulad ng puno ng Bodhi kung saan nakamit ni Siddhartha Gautama ang kaliwanagan. Inilalarawan ng estatwa na ito ang Buddha na nagmumuni-muni sa isang lotus na postura na may pagpapahayag ng ganap na kapayapaan at katahimikan. Paghahanda at paglalagay ng Buddha statue. 1. Pagpili ng estatwa ng Buddha. Pumili ng isang Buddha statue na gawa sa isang marangal na material tulad ng kahoy o bato, mas mabuti na sapat na maliit upang komportable na magkasya sa ilalim ng iyong kama. 2. Pisikal na paglilinis. Bago simulan ang ritual, pisikal na linisin ang rebulto upang alisin ang anumang naipong dumi o alikabok. Gumamit ng malambot na tela at, kung pinapayagan ng material, kaunting purified water. 3. Espiritual na pagdalisay. Upang linisin ang bagay ng mga nakaraang enerhiya, gumamit ng usok ng insenso, mas mabuti ang sandalwood o lavender, dahan-dahang ipasa ang rebulto sa usok. 4. Pagtatalaga ng bagay. Ilagay ang rebulto sa harap mo at maglaan ng ilang sandali upang magnilay o manalangin, depende sa iyong paniniwala, na tumutuon sa intensyon na makaakit ng kapayapaan at kasaganaan. Bigkasin ng isang mantra o ipahayag lamang ang iyong mga nais ng malinaw at taos-puso. 5. Ritual na ilagay ang bagay sa ilalim ng kama. Pagpili ng araw at oras. Gawin ang ritual na mas mabuti sa paglubog ng araw kapag nagkikita ang araw at gabi na sumisimbolo sa balance. Paghahanda ng space. Tiyaking malinis at maayos ang espasyo sa ilalim ng iyong kama na kumakatawan sa kalinawan at espasyo na kailangan para makatanggap ng mga bagong enerhiya. Paglikha ng naaangkop na atmosfera. Magsindi ng ilang kandila at higit pang insenso sa paligid ng kama upang lumikha ng kalmado, mapagnilay-nilay na kapaligiran. Paglalagay ng bagay. Nang ang rebulto ay dinalisay at inilaan, humiga sa sahig sa harap ng bahagi ng kama kung saan mo ilalagay ang rebulto. Hawakan ito ng 2 kamay, itaas ito sa antas ng iyong puso at ipikit ang iyong mga mata saglit na nakatuon sa iyong intensyon para sa kapayapaan at kaunlaran. Posisyon ng statue. Dahan-dahang islide ang rebulto sa ilalim ng kama, mas mabuti sa gitna, upang ito ay nakahanay sa iyong ulo kapag natutulog ka. Sinasagisag nito ang direktang koneksyon sa iyong isip at espiritu sa panahon ng pagpapahinga. Act of gratitude. Kapag ang rebulto ay nasa lugar, umupo sa kama at maglaan ng ilang sandali upang ipahayag ang pasasalamat. Salamat sa universo, sa figura ni Buddha, o sa iyong espiritual na paniniwala para sa proteksyon at kapayapaang ibibigay nila sa iyo. Pagsara ng ritual. Upang isara ang ritual, bigkasin ang isa pang mantra o magsagawa ng maikling pagmumuni-muni, isipin kung paano pinupuno ng positibong enerhiya ang iyong resting space, pinoprotektahan ka at ginagabayan ka patungo sa kaunlaran at kalmado.